May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Oras na para ilahad ang lihim na dapat mabunyag. Kaya naman samahan niyo akong alamin kung sino ang nag-confess at ano ang kanyang kinonfess. Dito yan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Caris, 27 years old at taga Camias, Quezon City. Sumulat ako kasi nahihirapan na ako sa isang bagay tungkol sa relasyon namin ng boyfriend ko. Tawagin na lang natin siyang Noriel. Ideal boyfriend siya, maalaga at hindi nakakalimot sa mga simpleng bagay na makakapagpasaya sa akin. Kaya naman sobra ko din siyang mahal at handa akong ibigay lahat ng kaya ko. Mas matanda ng 7 taon sa akin si Noriel. Nagkakilala kami sa isang kumpanya kung saan naging intern niya ako. Nung una, sabay lang sa lunch. Hanggang sa magkaroon ng chance for deep talks. Tapos ayun, nag-declare ng ligaw. Sinagot ko naman siya agad despite of age difference namin. Medyo attracted kasi ako sa older men. Plus, nakikita ko naman kasi na genuine ang kabaitan niya. Kaya hindi din ako nagsisi na sinagot ko siya. Uy, pero totoo yun, no? Iba, mas nakaka-attract talaga pag mas ahead sa'yo ang isang tao, no? Mas nakakatanda. Kasi feeling mo, kaya kanyang i-handle kaysa ikaw yung nag-handle sa inyong relationship. Kaya naniniwala ako doon kay Caris na attracted ang older men. O ganun din sa mga kababaihan, di ba? Maliit lang akong babae, DJ Main. 5'1" lang ang height ko. Samantalang si Noriel naman ay 6 flat. May isa pang sekreto. Ang jowa ko, DJ Main. Ducks siya. Oy, malaki-laki daw. Yun ang ibig sabihin ng ducks. Talaga naman mag-e-enjoy ka naman talaga dyan, Noriel. Ay, Caris, oo. As in, madalas bumukol sa jogger pants niya. Yung tipong kahit itago mo pero hindi mo maitatago talaga. Sa likod ng mga sweet moments namin, may isa akong problema na hindi ko masabi kahit kanino. Ganito kasi yun, DJ Main. Pagdating kasi sa kama ay sobrang adventurous ni Noriel. Palaging may bagong gustong itry para daw mas exciting at hindi nakakasawa. Minsan habang nasa kama kami ay may sinabi si Noriel, "Mahal, pwede bang itry naman natin yung patalikod? Medyo nakakasawa na kasi ang missionary position. I will be gentle lang, promise." Ay! Napaka-gentleman naman nun. Oo, bakit naman kasi nagsawa sa missionary position? Ang tanong, ano kaya ang naisagot ni Caris dito? Naging iba kaya o nadagdagan kaya yung posisyon nila maliban sa missionary position na yan? Ano ba kasi yung missionary position? Ha? Ano? Lakasan mo nga? Yun pala yun. Papapasukin na kaya si Noriel sa likod? Pumayag naman ako kasi na-curious din ako. Sabi ko, sige na nga para sa'yo. Pumorma ako ng nakatalikod sa kanya. Medyo nakaarko pataas ang likod ko. Medyo awkward talaga dahil first time namin itong gagawin. Nahirapan siyang ipasok, DJ Main. Parang hindi daw niya mahanap yung butas. Nang pumasok na si Junjun, hindi ko in-expect na sobrang sakit. Bawat kadyot niya at napapaaray ako. Tinutulak niya pababa yung balakang ko. Pero ewan ko, DJ Main, parang hindi ko kaya yung anggulo. Damang-dama ko yung kabuuhan niya sa loob ko. Ang sakit kapag sinasagad. Parang aabot sa bituka ko yung alaga ni Noriel. Ang sakit. Pero pinilit ko. Pero hindi rin ako nag-enjoy. Pinatapos ko siya habang ako ay dumadaing sa kirot at hapde.
Normal ba sa babae na masaktan kapag patalikod ang posisyon? May mali ba sa katawan ko? O baka hindi lang ako sanay? May paraan pa ba para maging comfortable? Paano ko ba gagawin nang hindi ako nasasaktan? Truly, madly and deeply in love po ako kay Noriel. Hindi ko po alam kung paano ko ibabalanse yung desire niya at yung discomfort ko. Sana matulungan mo ako, DJ Main. From Charis of Camias, Quezon City. Well, Charis, normal naman na masaktan tayo minsan sa mga bagong posisyon na very new sa atin na hindi pa natin natetry. At talagang kung hindi ka pa talaga ready at nabigla ka, masakit talaga yan kasi hindi mo pinaghandaan Kaya hindi palaging dahil sa katawan din natin yung dahilan. Madalas ito kasi dahil maaari sa inyong angle, sa lalim ng penetration at kulang ng lubrication o kulang tulad niyan sa paghahanda, 'di ba? Hindi ka relax natitense ka kasi pag tayo, 'di ba, first time ikaw nga sumakay ka ng first time mong sumakay sa roller coaster. 'Di ba yung tense mo nun, grabe talaga, hindi mo ma-explain. Mararamdaman mo yung pawis mo, ano ba to? Malamig ba o mainit? 'Di ba? So ganun ka din during on this labing nyo na first time para sa iyo, kaya hindi ma-relax yung muscle mo, kaya pain ang mararamdaman mo diyan. Kaya kung hindi talaga kaya, dapat may limitasyon kung hanggang saan lang. Huwag natin biglain kasi ikaw din, Charis, ang masasaktan at di mo naman ito pagkakamali kung hindi mo talaga kaya, 'di ba? Bakit nga ba masakit? Kasi nga kulang ang iyong preparation at foreplay. Yung muscles natin tense talaga at hindi nga lubricated, kaya ganun din kahapde tulad ng sinabi mo, habang ako ay dumadaing sa kirot at hapde. Kulang sa lubricant yan, sa lube, di ba? At masyadong malalim o masyadong mabilis ang inyong pacing. Wow, di ba? Expert na expert ka, DJ Main. Hindi naman. Binalikan ko lang yung mga nakaraan, oo, para naman makatulong tayo kay Charis, di ba? At ayun nga, importante din yon yung anggulo. Baka mali ang anggulo ninyo, kaya nahihirapan ka, yung discomfort talagang hindi mawala sa'yo, imbis na enjoy mo sana. At lubrication, yan. Diba? Yan dapat lalo sa mga first time natin na gagawin na mga ganyang adventure or position, dapat naka-ready ang lube. Diba? May silicone naman, may water base, so mamili ka na lang dyan. Simulan muna sa daliri. Bakit may daliri? Oo. Maliit na toy, diba? Na may lube para delete ng dahan-dahan hanggang masanay. At importante ito, gumamit po tayo ng condom sa toy, sa daliri, kasi para din sa hygiene natin yan, iwas infection, iwas sakit, 'di ba? O kung ano pa man. At importante din yung relaxation and breathing. Huminga ng malalim. Kapag napapapikit ka, sabayan mo ng paghinga. Tingnan mo, mas bababa ang tensyon, mas magiging kalmado ka. At yun nga, control sa speed at sagad, lalo na kung first time lang. Kayo namang mga kalalakihan, dahan-dahan lang, lalo na kung ang iyong kasama ay first time ma-experience ito. Kayo ang mag-lead, kayo ang mag-control. 'Di ba? Tulad niyan, dapat nga si Noriel ang mag-control ng lalim at bilis. 'Di ba? At mag-lesson sa mga bagay na alam na ikakasakit ng partner mo, 'di ba? Bakit mo bibilisan? First time nga ni Charis, 'di ba? Dapat pinapaalalahanan mo rin sa Charis. At dapat marunong din siyang makinig kapag sinabi mong stop. 'Di ba? Kasi syempre alam, pilitin mo, kawawa naman si Charis, kawawa naman yung partner ninyo. Kayo nasasarapan, partner nyo sakit na. Kaya be sensitive din. Dapat marunong din kayong umintindi sa inyong partner.
Yan, practice mag-deep breaths at reverse Kegels. Yan yung paluwagin ang pelvic floor sa mga babae. Yan yung sa pamamagitan ng stretching. Diba? Ginagawa muna yan bago makipag-intimate intimacy para maging smooth ang laban ninyo. Diba? Hindi komplikado yan dahil marami yan. Online guides available yan. Mag-YouTube ka, diba? Yoga, diba? Para maging flexible ang iyong pelvic floor kung tawagin, 'di ba? Para talagang stretch na siya, hindi ka na mahihirapan. At isa din sa nakakatulong ang warm shower or bath bago subukan. 'Di ba? Para ma-relax na yung muscles ninyo. Na lessens na yung tense nito. Yung love at desire na yan, hindi nangangahulugang kailangan mong tiisin ang sakit, Karis. Tingnan mo kung sinasaalang-alang ba ng partner mo yung comfort mo. Kasi ibig sabihin yan, pag yan ginagawa niya sa'yo, ibig sabihin nire-respeto ka niya. Hindi yung mapilit lang yung gusto, maipilit lang yung sarili niyang pleasure, di ba? Paano naman ikaw? Dapat give and take kayo, meet halfway para mas maging masarap at mas maging hindi makakalimutan, di ba? Mas maging mainit ang laban kapag parehas kayong nasasarapan, pag parehas kayong nagkakaintindihan. And timing matters. Iwasan yung subukan kapag pagod, busog o stress ka. Kasi mas mataas ang tensyon ng katawan sa ganitong oras kaya mas masakit. Piliin yung relaxed mood like weekends after bonding o bago matulog ng hindi pagod. And role reversal. Ibig sabihin niyan, hindi palaging siya ang magtutulak ng gusto niya. Hindi pwedeng siya o yung partner mo lang ang nasusunod. Diba? Pwedeng ikaw ang mag-propose ng variation. Kapag ikaw ang nag-initiate, mas pakiramdam mo at mas ramdam mo. At ikaw yung nagkokontrol, kaya mas konti ang sakit na mararamdaman mo dyan. And gumamit ng props. Props? Oo. Ibig sabihin yan, example ng props, unan. Diba? O wedge pillow para sa tamang anggulo. Kasi minsan simpleng adjustment lang ng height ng balakang gumagaan na. Hindi to laging naiisip pero malaking tulong yan. Subukan nyo yan. Oo. Lalo na sa mga partner nyong hirap na hirap, lagyan nyo ng unan. Para kahit papano maging malambot naman yung pakiramdam nila. 'Di ba? Mag-elevate man yung kung ano man yung kailangan i-elevate. And positive reinforcement. Kapag ginawa niya ng tama o comfortable, sabihin mo agad, ay, ganyan. Masarap, wag masyadong malalim. At least, 'di ba, yung partner mo natututo siya. Na ano niya kung ano yung tama at yung swak para sa iyo. 'Di ba? Natututo siya habang hindi mo siya dini-discourage. Kaya importante din yung open communication na 'yan. Bigyan ng oras ang katawan mo to adjust. Wag mong madaliin, Karis. Kasi hindi ibig sabihin na dahil isang beses masakit ay forever na ito. Kaya wag kang madadala. Pero hindi rin ibig sabihin na dapat tiisin. Kumbaga dahan-dahan, slowly. At hindi araw-araw na practice ha, pwede. Oo, baka naman inaraw-araw nyo na yung practice, kawawa naman si Karis. Diba? Ang katawan kasi natin may sariling pacing yan. Diba? Eventually, natututo siya eventually. Diba? Nasi-stretch yan. Na-adapt niya yung mga dapat niyang i-adapt. Kaya be patient lang sa mga ganyang pacing na yan. At ang pinaka-importante, huwag mong gawing sukatan ng pagmamahal ang pagpayag sa bagay na hindi pa kaya ng katawan mo nang hindi ka pa ready. Kasi mas lalo kanyang re-respetuhin ng partner mo kapag marunong kang magsabi ng limit. At dahan-dahan lang kayo sa exploration. At I'm sure kung mahal ka niyan, maiintindihan ka niya. Kasi in the first place, hindi naman yan yung habol niya sa'yo, di ba? Bonus na lang yung good sex na yan, yung best sex na yan, di ba? Ang importante yung pagmamahal, yung buong-buong ikaw. Kaya kapag hindi ka pa ready, sabihin mo sa partner mo, maging open ka lang sa kanya, mag-open up ka lang ng totoo. Diba? Wala namang masama doon. At doon mo masusubukan kung ano nga ba talaga ang habol sa'yo ng lalaki o sabihin na natin ng babae.
Love is not measured by how much pain you can endure, but by how much joy you share. Ang tunay na pag-ibig parang yakap na hindi ka lang pinipisil, kundi pinapakalma. Hindi lang siya dapat magpa-excite. Dapat marunong din siyang magpa-relax. Kasi dun mo malalaman na totoo kapag hindi lang puso mo ang iniingatan, kundi pati katawan mo. Main Event.